Yun, no? Pare, Hmm, kumusta? Bob. Okay naman. Safe. Malinaw ba yung ano ko, audio ko? Malinaw naman. Ako naman, malinaw. Ako ba? Malinaw ba ako sa'yo? Oo, okay, okay. Malinaw naman din. Ayun, pare, Ayos kamusta ah. ang morning routine mo kanina? Sa akin pare, nag-i-start ako sa pagdadasal tsaka pagbabasa ng Bible eh. And then walking. Kung hindi man ako Ah, makapag-walking, kung hindi man ako makapag-walking, nagbabasketball ako pre. naglaro ka Yan. kanina. And then, ako naglaro ako kanina eh. Ayos, ayos, ayos. Ako naman, tumakbo ako kanina, pre. 6 Oo a.m. nga, nakita Sa ko kasi story mo pre. Alaska, uphill. Oo, oh yeah, the best yan. Dito sa amin meron din uphill eh. Sa may Dabilan. Saan ka ba ngayon? Carmona. Kaya pala na papapwesto ko rin sa Dabilan. Busy ka Oo. eh. Kaya nagkaroon ng chance ah. Oo nga, buti naman na paunlakan mo ako. Maraming salamat sa oras, pare. Para isang karangalan na dinala mo ako dito sa channel mo kasi dati iniisip ko lang na kapag may nag-invite sa akin mag-podcast, talagang mag-share ako eh. At ito, Ayun, ayos, ikaw yung unang, buti, pare. Napaka-buenas ko naman ako naging first time. yeah, buenas din ako kasi ikaw yung tumupad ng gusto ko. Ayos, pare. Nag-a-align yung mga gusto natin. Oo nga din eh. Kaya nga eh. Pero Ayos ano, din. since busy ka, pare, napapalaro ka pa ba rin ba palagi? Napapalaro ka pa? Nung mga nakaraan kasi pre, hindi talaga eh. Pero nung unti-unti ko natutunan na tumakbo yung business na kahit yung physical ko hindi masyado nandun, is nabibigyan ko na ng oras na makapag-exercise, na makapag-sports, yan, ganyan, Hmm, makapag-training. Kasi sa kapag paulit-ulit mo ginagawa yung mga gawain mo, may mga nababago eh. Kung tama, tama. lumulupit ka or dadali yung mga sistema mo, may mga matututunan ka din talaga eh. So, Mismo. so ngayon, nasisingit ko yung laro sa umaga kasi kailangan pa rin natin maging malakas eh. Kailangan pa rin natin maging sharp. Balanse lang, no? Kailangan, Kailangan lang i-balanse yung tatlo, 'di ba? Yung health, yung lifestyle mo, syempre pati yung spiritual, 'di ba? Yun lang naman yung tatlong importante eh, yes 'di ba? man, totoo yun. Pero ano ba? Spiritual, Mm, paano spiritual, ka ba at nagsimula din sa paglalaro? Paano ka nag-start? ba- bata pa ako pre, talagang ayun na yung first love ko. Basketball talaga. Hmm. Eh, kasi yung mga kapatid ko mga nagbabasketball din eh. Oh, yung kuya mo At, athlete, 'di ba? STI. mm, mm. At mahilig talaga ako sa mga physical dati, kumbaga mga patintero, lahat-lahat ng mga larong Hmm. kalista, yan, mahilig ako dyan. Larong kumbaga parang larong kalye, 'di ba? Yung hindi pa uso cellphone. Ah, hindi pa gaano uso cellphone eh. Gagamba, yan, mga uso talaga dati. Yung pinaglalaban pare, no? Oo, Pero swerte na ng mga kumbaga parang yung mga kabataan ngayon, medyo hindi na nila naabutan yung mga ganun, tsaka hindi nila nahiligan eh, di ba? Panay gadgets na eh. parang sa akin ngayon, hindi sila swerte eh. Bakit? Para sa, Tingin mo? para sa akin, para sa akin, tagilid pa sila eh. Kasi hindi naman nandun yung tunay na siya eh. Di ba? Gets, gets. Iba, iba, Mm. iba pa rin yung babad ka sa araw. Pag-uwi mo, papagalitan ka kasi di ka kumain, di ka naliligo, di ka natutulog ng tanghali. Oo. Yeah, para sa akin, mas okay yung dati kasi more on, ano yun eh, more on nature nga, kung magtago, more on nature kasi laro ka sa umaga, laro ka sa tanghali, laro ka sa hapon, tas lahat yun, lahat pawisan eh. Di ba lahat yun, naarawan ka talaga, babad ka sa araw, Oo, tama ganun. nga, no? Oo nga, hindi ko rin na, rin yun na realize din dati. Kumbaga parang
nagturo din siya sa atin ng disiplina eh, no? Kasi 'di ba, kailangan mo sundin yung utos ng airmat mo or airpot mo na matulog ka ng hapon, 'di ba? Umuwi ka ng Oo, maaga oo, dahil baka oo, oo, mapahamak ka pagka saan ka pumupunta. Ah. oo din, oo din. Pero ako, di ko na talaga nasusunod yung matulog sa tanghali dati. Di na yung sunod. Ang kadalasan pa doon, pre, kung sakaling mapauwi man ako maaga-aga, sabi, matulog ka, ganyan. Pepekein ko pa Mm. yun eh. Ah, Pipikit-pikitan ako eh. parehas tayo. Pero di ko makakaligtan, mamaya tulog na pala talaga ako. Kumbaga hinihintay mo yung oras. Hinihintay ko umalis yung nanay ko. Kasi kasi tiyatabihan niya ako sa kwarto madalas, eh. Papatayin niya yung ilaw. Ngayon, siguro Oo. inisip siguro nanay ko, tulog na ako, ganyan. Okay. So parang Pikit, pikit, alis na siya. pikit-pikitan ako. Tapos mamaya-maya, talagang tulog din talaga. At nagpapasalamat ako. Pasalamat din kasi nakatulog ako. Eh. Sarap sa pakiramdam eh. Oo nga. Pero mapunta tayo dun sa pagiging athlete mo na rin, no? Ang layo na rin ng parang narating mo din sa pagbabasketball kasi bibihira yung mga player na nagiging varsity ng 'di ba? Lalot ng mga university. So, ano yung ano mo doon, pare? Ano yung takeaways mo doon nung naging athlete ka? Ano yung mga natutunan mo? On and off the court din. Correction pare. Pagdating sa basketball, talagang wala naman halos ako narating eh. Kumbaga, desperado nga ako na manlalaro eh. Kasi, ewan ko, masabi ko siguro na baka hindi sa akin yung basketball. Kasi nung time na nabigyan ako ng chance na mapaline up sa mga school, is hindi ko inayos. Kumbaga, nag-ensayo ako, pero at the same time is, alam mo yun, meron tayong mga bad habits. Mm, So, tama, tama. ang sagot ko naman sa tanong mo sa akin kung ano yung mga lessons sa akin is, hindi mo pwede pagsabayin yung lifestyle at yung pagiging atleta. Kasi kung focus ka sa atleta, atleta ka lang dapat eh. Kung alam Mm, ng mga bata to ngayon, kung alam ng mga atleta to ngayon, isang tabi dapat nila yung lifestyle. Kasi karamihan sa mga nag-aatleta ba, nag-aatleta sila para sa babae or para sa fame nila, which is mali. So dati kasi parang ganun yung nangyari. mm, So mm, aminado ako. At lesson learned sa akin yun, pre. Kasi mm, sayang, may coaches na tayo na Coach Bon, Coach Vic, pero yeah. Pero may na-adapt ako sa kanila na hanggang ngayon is nadadala ko sa court. mm. Ako rin. So, Eh, yun din yung ano ko, yun din yung, kumbaga, bagay na grateful ako. Kumbaga, parang na ano ko, na experience ko yung turo ng, di ba, syempre, galing Manila yung mga tinuturo din sa atin. So, yun yung isang bagay na grateful din ako. So, yun pare, since no, very busy ka na rin, bibihira ka na lang din makapaglaro. So, kailan mo pala na-realize na gusto mong magnegosyo naman? Yan, yan. dati pa ako talaga nagbi-business, pre, kung ano-ano. Mahilig Mm, ako magtinda-tinda ng, excuse me, mahilig na ako dati magtinda-tinda eh. Mahilig ako mamuhunan, tapos gusto ko palaguin, gusto ko tumubo yung pera ko. Marami na akong pinasok na diskarte dati. As in, marami na talaga kung ano-ano. Maraming beses na mm, rin ako nalugi. So, na-realize ko na gusto kong magnegosyo is yung tumatanda na yung parents ko kasi before kasi nung nagtatrabaho sa airport, whole day ako wala sa bahay. Pagdating ko dito, matutulog, and then paggising, aalis ulit. So parang, actually wala silang mautusan yung mga gano'n na ganito gawin. oo, Wala silang, yung katuwang ba? So doon ako nag-decide na sabi, parang hindi ko na gusto yung ganito na kumikita nga tayo ng pera, pero wala na tayong time. Kahit nga sarili dati, wala na talaga eh. Kasi tulog, trabaho, tulog, trabaho. Sabi ko, hindi ko gusto yun. And then, sinubukan ko maliit, sinubukan ko sa maliit na negosyo hanggang sa nagtiyaga ako kasi sinubukan ko siya sa maliit. Medyo hindi sang-ayon yung magulang ko sa akin eh. Kasi siguro dahil naawa sila sa akin. Kasi that time kasi naglalako ako eh.
Nilalako ko yung Oo. paninda ko. Siomai ba yun, pare? Yun ba yun? O Nag-start, hindi, marami pa? nag-start ako sa siomai. Ay, so, ano yung Nine, pinakauna mong negosyo? masasabi ko, pinakauna kong negosyo yung damit na Sareno. Piyesta sa Quiapo noon. So, namili ako ng mga blank shirts, tapos kami nagkahig. And then, ang masaklap doon, lahat yun nabenta namin, pero wala akong kinita. Kasi lahat yun, ginastos namin sa pagkain, ginastos namin, nagiinom-inom kami dati dun sa Quiapo. So, wala talaga. Kumbaga, binigyan ako ng puhunan ng tatay ko, pero wala akong nabalik sa kanya. Doon ako nag-start Mm. So, negosyo. And then, parang nag-transition ka na sa food business naman, di ba? nagtinda rin ako ng siomay nung pandemic. Homemade siomay yun, pre. Oo nga eh. Homemade siomay yun. And then, nag-angkat din ako kay David Tea House. Ah, Yan. kumbaga reseller, ganyan. Tapos nagbuo ako ng brand na damit, yung papers natin. Mm. Yan. Oo. So, ano pala, Da- pare, etong recent na business mo, di ba? Parang yung pastil, Pre. di ba? Kailan mo siya sinimulan? Tsaka parang, sige, yun muna. Kailan mo siya sinimulan? At bakit mo Sinimulan ko pala siya siya yung nahiligang gawin? Yun. actually, pre. Sinimulan ko siya gawin nung nagtatrabaho ako sa airport. Pagtatrabaho sa airport, nagsa-sideline ako dun sa loob ng pastil. Kung papasok ako doon, meron akong dalang malaking bag, punong-puno siya ng pastil. Bebenta ko sa mga katrabaho ko. Nagugustuhan nila, ganyan. Tapos, one time, sa trabaho, nasuspindi ako. Suspindi ako ng 30 days yata. Kasi Mm. nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Ngayon, nung nasuspindi ako sa trabaho, etong tropa naman, timing. Suspindi na ako nito, hindi na ako pumapasok. Etong Ah, tropa naman, etong tropa naman, pre. Nagsalto sa akin ng sapatos. oh. Meron siya sa akin sinalto ng sapatos. Jordan, kaso, size 11 yata, so malaki sa akin. Hindi ko magagamit. Binenta niya sa akin ng murang halaga. Ano binili ko? Ang nasa isip ko kagad, i-resell ko. Mm. Ibebenta ko. Pagbili ko, binili ko na, nasa akin na yung pair. Bago ko bayaran, chinik ko muna sa Google kung magkano yung halaga, kung original ba, okay naman. Kaso dahil salto nga sa akin yung sapatos, nung nasa akin yung sapatos, ang tagal ko bago mabenta. Siguro mga 1 linggo bago ma-out. Oo. And then sa madaling salita, nung nabenta ko siya, ayun yung ginamit kong puhunan. Galing, galing. Hindi pa muna pastil yun. Ano muna yun, lumpiang toge, banana cue turon. Nilako ko yun. Tapos, nag-transition ako sa pastil kasi yung binibilihan ko na sukan tuba sa binyan is hindi pala consistent. So, nabago yung timpla ko. Sabi ko, hindi ko gusto yung ano, yung lasa ng timpla ng suka ko pag hindi ayun yung suka na gamit ko. Binago ko na. Bumalik ako sa pastil. Tapos yung pastil, nilako ko ulit. Lako, lako, lako. Tapos may nag-tip sa akin one time na, Brad, ba't di mo subukan na i-online sell yan? Pag sabi niya sa akin na ba't hindi mo subukan i-online sales, tinry ko kagad. Pag try ko, nagustuhan ko kasi less effort, tapos Deliver na may lang. talagang, deliver na lang, may mo order din. Mm. So, nag-stop na ako maglako, nag-online sell na ako. Tapos, one time, may nag-tip. Dito kasi sa Carmona, ano maayos yung suporta nila sa mga small business owner kasi nagkakabazar, kung ano-ano, Mm. tulad nito sa Dapilan. Maganda. So, Mm. so, sumasali ako sa mga ganun. Mm. Yeah, sumasali ako sa mga ganun. Tapos dati, naranasan ko din na magtinda sa tapat ng college dito sa may Carmona, yung Kabsu, kung familiar ka dun. Kaso pinaalis ako eh. Ah. Bawal daw kasi, kumbaga parang ginangster ko yung mga karinderya sa paligid eh. Kasi ito yung eskwelahan, dito ako tumambay sa tapat nila. So paglabas ng estudyante, sa pool sa akin.
nagagangster ko yung mga karinderya sa likod. Sabi, Kumbaga sino parang ba di na yan? di na nakakadaan sa kanila talaga, pare, no. Hindi na, pre. Sobrang budget meal yung pastel ko dati, 25. Ngayon, magtataka yung mga karinderya, saan galing yan? Tinuturo ako doon. Sino ba Oo. yan? Tapos yun, may opisina kasi dun sa Carmona Palengke. Ay, unfair naman, nagbabayad kami ng renta dito, tapos yan, umusbong ng parang kabote. Hindi, yun, pinalis ako. Wala lang silang skills na gano'n, no, pare. Hindi, siguro no choice sila kasi naka-rent sila dun eh. So, Ah, hindi sila pwede magpagala-gala eh. tama, tama. Kumbaga parang nakabantay sila dun sa pwesto eh, no? Oo, nangungupahan sila dun eh. Ako, kung saan ko gusto, pwede ako. Dati kasi diskarte ko, saan maraming tao, dun ako pupunta. Mm, Tanghaling mm. tapat yun. Inaabangan ko din lunchtime. So, bago mag-lunchtime, pupunta na ako dun. Meron lang akong maliit na upuan, papatong ko yung cooler ko. Yun, ganun. Tapos nagugustuhan ng mga estudyante. Nakakatuwa Oo. din kasi nagugustuhan nila. Oo, So, yun, nakita ko sa My Day mo yung mga estudyante nakakain sa sa pwesto mo eh. Nakita ko yung My Day mo eh. uh, Pero ano pare, sabi, ano yung nakikitaan mo ba siya ng long-term goal? Si oo, Authentic Cotabato Pastel mo? oo pare, kaya ko siya nakikita ng long-term goal. Kasi sarili namin, Mm. sariling Mm. recipe. Oo. Kumbaga parang dinala mo dito sa Carmona, tapos kumbaga parang ipapatikim mo pa sa mga ibang lugar kung ano yung pastel sa Cotabato, ganun. Yes, pre, yes, yes. Ganun na nga. Ayos, ayos. So, ano, yung nakikita ko dito sa pastil na to is siguro ako lang talaga nakakita. Kaya malaking tiwala ko. Tama, tama. Kumbaga parang sa iba kasi pagka hindi nila nakikita yung vision mo, madali lang manghusga, 'di ba? Madali lang na parang sabihin ko ano yung mga dapat gawin, pero kung yung vision mo hindi nila makikita, 'di ba? Parang hindi nila maintindihan. Yeah. At hindi ka nila susuportahan Oo, tama. kasi, kasi isipin nila, ba't di ka na magtrabaho? Oo, Ba't ka trabaho, nagtsa, tama. ba't, ba't nagtsatsaga ka dyan sa pagtitinda mo ng pastil? Hmm. So, ayun yung mga hindi nakikita natin, nakikita ko. Oo, tama, tama. Pero ano Eh, ikaw pare, bilang negosyante, ano yung pinaka mahirap na pinagdaanan mo as a businessman? ang pinakamahirap ko naranasan as a businessman is yung lifestyle. Kasi once na nagganyan ka, nag-businessman ka is talagang, sabi natin una, sabi natin nagkakapera ka. So, diyan na papasok yung mga yung mga luho eh. Mm, mm, 'Di ba? So kailangan mo i-cut yun. As in literal, ika-cut mo yun. Kasi magiging distraction siya eh. Kakat mo mm. yung mga magpapabagal sa'yo. Lahat ng alam mo sa sarili mo magpapabagal sa'yo, kailangan mo i-cut. For example, yung alak. Alak against negosyo eh. Hindi sila terno. Tama, Yung tama. alak, yung alak at negosyo, hindi sila pwedeng terno. Eh, So, ang napansin ko dapat diyan cut mo. pare, nakarelate lang din ako dun sa alak tsaka dun sa negosyo, no. Ang pag umiinom ka kasi ng alak, pre, syempre hindi naman yung kadalasan sagad eh, di ba? So, kahit sabihin mong hanggang 12 lang kayo, pero yung pare, yung epekto niya sa katawan mo, di ba? Kinabukasan, di ba parang yung purpose mo babagal eh. Mawawala ka sa momentum eh. Isa siya sa nakakapagpabagal ng momentum mo eh, di ba? Kumbaga parang yung utak mo magugulo na naman, di ba? Ganun yung alak eh. Kasi hindi ka magpa-function dun eh. Una-una, paggising mo, sabihin natin tatamarin ka kasi mas gusto mo muna ipahinga. Mm.
Kasi napuyat, kasi napuyat ka or nalasing ka. At saka number one doon, pre, hindi ka talaga magpa-function doon kasi yung mga kasama mo sa inuman, sabi natin, productive ba sila kinabukasan? Ano bang ginagawa nila sa buhay? Sabi natin, baka, let's say, yung mga negosyante kasi hindi na talaga nakikipag-inuman eh. Hindi Mm. na talaga yun, hindi na talaga nakikipagpuyatan na may alak sa harapan eh. Pwede may kape, pero sabi natin yung may alak, hindi na eh. Kaya doon pa lang, sa umpisa pa lang na nakikipag-inuman ka, tapos kinabukasan na hassle ka, kumbaga, hindi ka magkakaroon ng enerhiya na humasel kasi yung kausap mo kagabi, hindi naman ganun kataas ang enerhiya nila Oo, mag-hustle eh. Baka tama. sila, Yung frequency, no? okay, kung nagigets mo yun, Bug. Yeah, yung mga ganun. Kumbaga parang Baka, hindi kayo tugma lahat eh. Kasi ikaw, parang iba na yung ano mo, iba na yung gusto mo sa buhay. Gusto mong umangat, gusto mong mag-improve yung buhay mo. Tapos sila, parang ano pa rin sa short-term pleasure lang, di ba? Parang ang hirap yeah, ka-vibe. petics pa din na go with the flow. Hmm. Yan. Dati hindi tayo ganun. Hindi na Hmm. tayo ganun. Pre, sasaglit nga lang yung oras nga eh, di ba? Sasaglit lang. Konti lang, kailangan. Gawin mo ng makabuluhan yung mga ano mo, di ba? Yung mga ginagawa mo. Yun yung pinaka-importante dun eh. So, anong At may saka, papayo mo naman pare sa sa mga tropa mo or mga gustong magsimula ng negosyo. Pero walang puhunan. Anong mapapayo mo doon? oh yeah, pare, good question yan. Ang mapapayo ko dyan is ayusin muna nila yung sarili nila. Yeah, ayusin mo muna yung sarili mo. Ayusin mo Oo. yung isip mo. Actually, cut mo lahat. Lahat ng mga negative. Cut mo yung, for example, yung tropa ko, kaya ako pupunta sa kanya is para may pag-inuman. So, kailangan natin i-cut yun. Basta ikakat mo Mm, lahat ng distract. tama, At tama. at pare, at pinaka number one dyan is may pagtulungan ka kay God. Tanggapin mo si God na siya yung creator mo. Tanggapin mo si God na tagapagligtas, pare. Mm, Yan, kasi tama. kung Ganda, ikaw ganda. mag kung ikaw mag-isa lalaban na Di ikat mo yung mga kaya eh, bisyo, no? ang hirap, pre. Sobrang hirap. Danas ko yan. Sobrang hirap talaga. Kung ikaw, kasi basta sobrang hirap. Pero Mm, kung meron kang Panginoon sa katawan mo, sentro pare, lang, no? tutulungan ka niya. Nakasentro ko lang, no? Yes, pre. Pero Tsaka, ano pare, ayos din yung ano eh, kumbaga parang siya talaga din yung nagdidikta kung saan yung path mo eh, 'di ba? Parang ang buhay nga daw yung pinaka silent teacher, 'di ba? Hahayaan kanyang gawin mo yung gusto mo na tingin mo parang okay lang para sa pero sa kabilang banda hindi makakabuti sa iyo. Hahayaan ka niya. Pero the moment na magsawa ka, tapos maramdaman mo na ganito na yung sitwasyon mo, nahihirapan ka na, di ba? Doon ka iisip ng way ngayon. So, yun yung tinuturo niya eh, kadalasan eh, di ba? Yun yung tinuturo ng buhay. Tsaka parang, yun yung ano talaga eh, yung message ng higher power, di ba? Yun yung ano. for, for, for example, pare, nung kabataan mo, puro ka inom. Ang expect mo na sukli niyan sa'yo pagtanda mo is manghihina ka kasi nasira yung katawan mo eh. Mm, Tama? tama, Ngayon, tama. nung kabataan mo, puro ka hustle, puro ka grind. Ano Mm, expect mo sa pagtanda mo? oo, Kung, tama, kung ano tama. yung pasimple natin, pre. Kung ano yung tinanim mo, ay hindi nyo aanihin mo, pre. Kumbaga parang Kailan din talaga. may Bible verse ako nabasa diyan eh, 'di ba? Parang a man reaps what he sows. Tama, 'di ba? Kumbaga kung ano yung seed na tinatanim niya, aanihin niya 'yun sa mga susunod na taon, 'di ba? Araw. Pero ikaw since ano, kumbaga parang naging related na rin din kay God yung ano natin, no? Paano ka ba dinala ng Diyos sa panibagong direction since marami kang pinagdaanan na pagkakamali mo tapos ngayon nagiging okay na yung ano mo yung sitwasyon ng buhay mo, nakapagnegosyo ka, nakapag-isip ka ng tama. Paano ka dinala ng Diyos sa maayos na direksyon?
Unang-una pare talagang pinili ako ni God eh. Mm. Ngayon pre, matagal ko nang kilala si God kasi yung family namin is Christian. So, Mm, mm, matagal, gets, gets. matagal ko nang kilala si God, pero lately ko lang pinapasok si God sa akin. Kumbaga, lately ko lang yung sinuko yung sarili ko sa kanya. Mm, Ah, mm, at doon nag-start, no, nung tinanggap ko siya. Kasi ngayon, mm. pa, kasi ngayon, pare, hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Eh. Nabubuhay na ako para kay God. Servant, no? Yes, pare, hindi ko na ginagawa yung mga gusto ko. For example, gusto ko mag-inom, gusto ko Mm, mag-smoke. Hindi na ganun, pre. Kasi, ito na lang, pinaka-example dyan. God is watching. Kung meron kang ginagawa sa sarili mo, lagi mong tatandaan nakatingin sa yung Panginoon. For example, naninigarilyo ka, nagiinom ka, tingin mo ba matutuwa yung tatay mo sa'yo? Hindi, di ba? For example, nanonood ka ng porn. Sa palagay mo ba, pagka nakita ka ng tatay mo, nanonood ka ng porn, matutuwa siya sa'yo? Hindi. Ganun din si God. Ganun din yung creator natin. Lahat ng ginagawa mo, lagi mong tatandaan, gawin mo para kay God, hindi para sa sarili mo. tama, tama. Kumbaga parang magiging maganda naman yung balik eh. Di ba? Magiging ano naman eh, beneficial din para sa iyo, para sa mga taong mahal mo, para sa mga taong nasa paligid mo. Kasi inuna mo siya eh. Kasi una talaga siya dapat, di ba? Una talaga, bago yung sarili mo, bago yung ibang tao, bago yung pamilya mo, siya talaga dapat ang Yes, una mong ano eh. Kasi sa kanya ka dapat, nang galing eh. Di ba? mismo, mismo, siya gumawa sa'yo eh. Kaya nga the creator eh. Yes, The man. creator Tama. slash savior, 'di ba? Mismo, Oo. Pero mismo. alam mo Oh, naman, paano mo nababalance yung business tsaka yung faith sa life mo ngayon? Paano mo siya nababalance eh? actually, pare, kung ano meron ako ngayon, lahat to galing kay God. Lahat na meron tayo ngayon, sa kanya Mm. galing to, pre. Pinayaram lang sa atin to. For Ah, example, kumbaga, itong negosyo na meron ako ngayon, pinayaram sa akin ni God to. So, kailangan ko ingatan. Kailangan ko siya gamitin sa tama. Meron akong katuwang sa trabaho ngayon, sa negosyo, may mga tropa na nagtatrabaho sa atin. So, nakakatulong ako sa kanila, nabibigyan ko silang diskarte. Hindi lang pera, galing. kundi knowledge. Oh, pare, ang galing. Kumbaga parang connected din siya na matulungan mo yung ibang tao na hindi mo lang nabibigyan ng masarap na pagkain, kundi natutulungan mo rin yung iba na magkaroon ng pera eh, no? Yeah, man. Yeah, man. Na Galing, knowledge galing. din. Knowledge, Knowledge, yun. knowledge din. Mm. Ganun. So, yan, tulad nga, yung katawan natin, yung buhay natin, pinahiram sa atin, to, kailangan natin ingatan. Huwag natin dumihan. Huwag natin pahinain. Huwag natin pasukan ng polusyon. Mm. For example, Bug, nanghiram ako sa'yo ng sapatos. Siyempre, ikaw gusto mo ingatan ko yung hiniram ko sa'yo kasi Tama. pinahir, Oo, pinahiram mo sa akin akin yun eh, eh. di ba? Yun, pare, ito. Kumbaga, pinahiram mo, okay lang i-sorry ko sa'yo na matino. Ingatan ko. Mm. Gayon din si God. Gayon din si God. Pinahiram niya sa atin tong katawan natin, tong buhay natin. Ingatan natin, pre. Diba? Tama, tama. Sana maunawaan din to lahat ng mga tao. For, for sure, pagka ito in-upload mo at narinig nila, malamang maliliwanagan sila. Oo. Kumbaga parang yung mga binabanggit mo nga rin, kumbaga parang nagre-relate din sa mga napagdaanan ko din dati kasi dati hindi naman din ako spiritual at relihiyosong tao. Pero yung moment na parang sumasabay lang din ako sa flow ng mundo, 'di ba? Parang sumasabay ako sa pacing ng napakabilis na buhay, 'di ba? So sa mga kumparahan, dati ganun ako eh. Nung kumbaga parang hindi pa ako namumulat din sa pinaka ano ko, um, pinaka spiritual na ano ko, side. So ang pinaka ano ko doon pare, may moment na nag-meditate ako. Natatandaan ko yun eh. Tapos yun yung nadama ko talaga yung inner peace eh.
So, yung moment na nag-meditate ako ganyan, so medyo nagiging deep na yung meditation ko, no? So, anong nangyari nun, biglang pumasok sa akin na, pak, etong buhay, regalo. Okay. So, yun yung, ano, yun yung pinaka pumasok sa akin, yung download. Pero bago yun, pare, itong recording kasi, 40 minutes lang. So, if Okay. ever na mag-end tong recording, magsesend ako sa'yo ng panibagong link para another 40 minutes ulit. Okay. Oh, yeah, sure, pare. Sure, Okay, sure, okay, sure. okay. So, mag-end na to ng 10 minutes. So, yun. Pero, pare, yun, yung time na nagme-meditate ako, yun, biglang pumasok sa akin. Tapos, para ako nandun sa isang malaking ocean na may maraming ulap. So, napag-anohan ko na buhay, regalo. Oo nga, regalo talaga to. Ito yung regalo eh. Kumbaga parang yung mga material na bagay, hindi ka naman dapat maging ano dun. Maging grateful ka dahil meron ka no, nagagamit mo dahil maganda yung evolution na ng mundo. Pero ang pinaka dapat na i-treat mo ng araw-araw na maging grateful ka, yung niregalo sa'yo na buhay. Yun yung Yes, man. ano ko doon, pare. Tsaka yung ano, yung Eh, add ko lang din, pare, yung unconditional love. Despite of everything na nangyari sa'yo, na kahit na sobrang may nargabyado ka ng tao, nagkamali ka sa kahit anong side, mahal ka pa rin niya. Yun yung tunay na unconditional na hindi, kumbaga oo, parang kasi, walang ano, 'di ba? Walang makakapantay. Ganun. oh, yeah, kasi binayaran niya na lahat ng kasalanan natin. Bayad na. Wala ka Bayad ng ka, ano, kailangan mo na lang maging servant na magaling, na maayos, mabuti. at kailangan magsisi. Tama, tama, tama. Pag-aralan mo Kailangan ng magsisi. maayos yung mga pagkakamali mo. Di naman laging Yeah. ano, 'di ba? Forgive lang ng forgive siya. At ang pinaka-the best dun, for example ako, nagkasala ako sa'yo, patawarin mo ako. Kasi, tinatawag niya tayo ng Diyos eh. Tama. Kumbaga, Ah, cliche man kung, pakinggan, 'di ba? Pero dapat ganun. Pero dapat yeah, matuto din tayo. kung may nagkasala sa atin, mas tuto tayo magpatawad. Mm, ayos, galing, At, ganda, ganda. Okay. So, pare, eto, i-ano ko muna tong recording. Meron pa naman mm, tayong 7 minutes. So, eto, sakto naman tong tanong ko na to, pang ano natin, no? So, anong masasabi mo sa mga tropa mong or mga ibang tao na naliligaw ngayon? Yan, anong masasabi mo sa kanila? lapit sila sa Panginoon. Huwag sila kumapit sa bisyo. Hmm. Kasi, lalo sila ilulugmok eh. At, yan, lapit sila sa Panginoon at yung Panginoon mismo magbibigay sa iyo ng mga bagong circle mo. Sino yung mga dapat mo makasama. Kasi ngayon, sa likit ko, ganyan nangyayari sa akin ngayon. Yung mga nakasama ko sa bisyo before, napalitan ng mga circle na malapit kay God, mga negosyante, may mga pangarap sa buhay. Ayun, napalitan ng ganun. Galing, no? Ganda ng transition mo, pare. Ay, Natutuwa ako galing. dun sa mga nangyayari sa buhay mo. Galing pare. Sobra, sobrang galing yun. Yung lupit ni Hmm. God. Nakita God ko nga did. dun, God did talaga, di ba? So, nakita ko nga rin dun, pare, nakakasama mo si J. Rowa din sa church, di ba? Yes, para si J. Roa is talagang sobrang devoted na ni J. Roa. Sabi nga niya sa Hmm. akin eh, pare, sabi niya sa akin ha, pare Hmm. kung may calling sa akin, kung may calling sa akin sigad na maging pastor ako, magpa-pastor ako. Sabi niya sa akin yun. Eh, Hmm. ganun na siya ngayon. Okay. So, ano yung tawag dito? Ano yung experience mo nung nakasama mo siya na mag-church? Ano yung mga natutunan mo din sa kanya nung ano, magkasama kayo? Ah, unang-una yung spiritual eh. Kumbaga, iba siya, hindi lang naman si Jero eh. Kasi yung mga nakasama ko sa mga Hmm. church, iba sila sa mga nakasama ko before. Kumbaga, ipupush ka talaga nila na maging servant. At the same time, kasi alos lahat sila business owner eh.
So, Mm. nandun na rin. Tuturuan kanila, gagabayan kanila, at malaking factor yun. Compare sa Galing. nakakasama mo before, ang alam lang is hingian ka ng share para matuloy lang. 1H ako, di ba? Yung mga ganyan eh, di ba? Okay, lalarga na. Mm. Tatakbo na, At, par. at, at, at after nun, wala na. Kanya-kanya. Mm. Pero Di ba? eto kumbaga parang 'di ba kadalasan ang problema pagka alak ang ginawa nating solusyon, mawawala siya ng panandalian. Pero kinabukasan, nandun pa rin, 'di ba? Nandun pa rin Eh, yung ano niya, yung bigat, 'di ba? Parang hahantingin ka niya araw-araw, 'di ba? Pero pagka nilapit mo siya doon sa higher power kay God, 'di ba? Ano siya eh, tulungan kumbaga niya. parang tutulungan ka niya talaga mismo. Ikat yun. Si God ang gagawa ng way na bitawan mo yun. Basta Mm. kailangan mo lang di maging seryoso na sa gusto mo. Seryoso sa hinihiling mo kay God. At seryoso ka sa Mm. paglapit mo sa Oo, committed, 'di ba? kanya. Kailangan seryoso ka dun. Hindi pwede na ngayon ka lang seryoso, bukas hindi na. Tama. Kumbaga parang Hindi. consistency and then discipline din sa paano mo. And then yung faith, 'di ba? Kahit na parang hindi pa nangyayari yung gusto mong mangyari. Keep the faith lang din, 'di ba? Oo, kung kumitiwala ako, mataas yung faith mo, di ba? Kahit na parang sili mo, walang nangyayari. Pero nagtutuloy-tuloy ka, hindi ka Mm. humihinto. Ganyan din sa lahat, kahit sa basketball, di ba? Kailangan mo na maging consistent at maging disiplinado at yung faith mo. Kasi kung ngayon ka lang motivated mag-ensayo, tapos bukas hindi walang mangyayari. Wala sa'yo. Kumbaga parang isang tabi mo yung motivation mo. Hindi ganyan dadalhin hanggang pagtagal-tagal, 'di ba? Yung Motivation, discipline, yung oo, kumbaga para sa akin discipline pare, talaga. oo, mismo pare, discipline talaga. Pero ang take ko diyan sa Discipline. motivation kumbaga parang motivation from the day na gusto mong magsimula, yun yung motivation. Pero ang magdadala sa araw-araw, hindi motivation, hindi ka parang feeling motivated araw-araw, 'di ba? Discipline talaga tsaka consistency. Yun yung Mismo. pansin ko diyan, 'di ba? So, yun din yung Mismo. nakikita kong ginagawa mo, pare. Galing din. Di ka Mismo nahinto. kasi hindi naman tayo araw-araw motivated eh. Mm. Di ba? Pero kung hindi ka motivated, tapos mas pinili mo bumangon, ay yung disiplina. Mm. Tama, For tama. example, tinatamad ako mag-training, pero pinilit mo yung sarili mo na bumangon, pumunta sa gym para mag-training, ay yung disiplina. Mm. Kumbaga parang ano na nga may access ka na sa pagiging disiplinado kasi alam mo na kung kailan aatakihin yung katamaran mo 'di ba? Ayun yung pagiging disiplinado Kasi the moment Eh, na nawala ka na sa ano mo, sa goal mo or sa passion mo, 'di ba? Parang ang hirap na makabangon ulit. Day one ka na ulit. Mahirap 'yun. pre, ang nagpapawala talaga sa passion ng tao is yung alak. Kasi paglasing ka ngayon, kinabukasan wala ka talagang gana eh. So, back to zero Tapos mamayang gabi, hanapin na naman ng katawan mo. Parang gusto mo ulit mag-inom kasi okay yung kwentuhan namin kagabi. Parang okay yung banding namin Mm, kagabi. mm, Tapos mm. parang, dayo kaya ulit ako doon kasi ang daming chicks eh. Okay Mm. sila kasama eh. So gabi, gano'n na naman. Tapos kinabukasan, Oo, aya na naman. Ay, game ulit. Wala na talaga. Wala ka na. Back to zero or talagang stagnant ka na. Hindi ka na talaga tama. uusad. Oo. Kasi gusto mo lang is ganun. Kung gusto mo lang yung comfort zone yun eh, pre. Comfort zone yun. Komportable ka kasi kasama sila eh. Di ba? Kumbaga parang Feel, wala kang feel, nararanasang hirap, di ba? tsaka feeling mo magaling ka na kasi pagdating sa kwentuhan, lahat alam mo. Magaling ka Oo. makisama eh. Di ba? Di ba? Pagdating sa inuman kasi,